Mga kababayan, isang napakainit na balita ngayon. Inutusan na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipatupad ang 12,000 Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens na edad 60 pataas. Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi lang 65 o 70 years old, kundi pati mga bagong senior na 60 years old ay makatatanggap na rin ng benepisyo. Alamin sa video na ito kung kailan ipapamahagi, sino ang kwalipikado, at paano makukuha ang 12,000 ayuda na ito. Ako po si Your Name, at bago tayo magsimula, huwag kalimutang isubscribe ang ating channel Balita SSA Pensyon para lagi kang updated sa mga bagong pension at government programs. Isang napakalaking balita ang inilabas ng Malacanang ngayong linggo matapos kumpirmahin na inutusan na mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng 12,000 Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens na edad 60 pataas. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, layunin ng utos na ito na matiyak na lahat ng matatanda sa bansa, kahit hindi pa kasali sa SSS o GSIS, ay may matatanggap na buwanang tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ang 12,000 ay katumbas ng 1,000 kada buwan na ipamimigay ng direkta sa pamamagitan ng cash card or payout centers. Ngunit ang magandang balita ayon sa DSWD ay maaari itong ibigay ng isang bagsakan o quarterly depende sa schedule ng bawat rehiyon. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na panahon na upang maipatupad ang batas na matagal nang hinihintay ng mga senior citizens. Ang mga lolo't lola natin ay hindi dapat nagdurusa sa kakulangan ng kita o suporta. Sila ang haligi ng bawat pamilya at tungkulin ng Estado na siguraduhin ang kanilang dignidad sa pagtanda, ani PBBM sa kanyang pahayag. Dagdag pa ng DSWD, sisimulan na ang implementasyon sa ikalawang bahagi ng 2025 at sa ilang rehiyon ay maaaring magsimula ng mag-payout sa Nobyembre o Disyembre bilang bahagi ng pilot rollout. Para sa mga nagtatanong kung sino ang kwalipikado, narito ang mga pangunahing requirements na binanggit ng DSWD. 1. Lahat ng Pilipinong edad 60 pataas kahit walang SSS o GSIS pensyon. Tando nakatira sa Pilipinas at rehistrado sa kanilang lokal na pamahalaan bilang senior citizen. 3. Dapat ay hindi tumatanggap ng ibang regular na pensyon o malaking kita. 4. Nakalista sa Senior Citizens Database ng DSWD or LGU. Kung ikaw ay rehistradong senior citizen at may senior ID, automatiko ka ng kabilang sa listahan. Subalit kung wala pa, maaari kang magtungo sa Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, sa inyong lungsod o bayan para magparehistro. Ang DSWD at Department of Budget and Management, DBM, ay kasalukuyang naghahanda ng 60 bilyong pondo para sa unang yugto ng implementasyon. Ayon sa mga opisyal, target nilang maabot ang mahigit 5 milyong senior citizens sa buong bansa. Marami sa ating mga kababayan ang labis na natuwa sa balitang ito. Ayon kay Aling Nena, 63 anyos mula sa Laguna, hindi ako SSS o GSIS member, kaya malaking tulong talaga itong P12,000. Makakabili na kami ng gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Ipinahayag din ng mga lokal na opisyal na makikipagtulungan sila sa DSWD upang tiyakin na walang maiiwan sa listahan at magiging malinis at mabilis ang pamamahagi ng pondo. Sa ilalim ng programang ito, titiyakin din ng gobyerno na transparent ang proseso. May listahan na ipapaskil sa bawat barangay upang makita ng publiko ang mga benepisyaryong kwalipikado. Sa mga susunod na linggo, inaasahang maglalabas ang DSWD ng opisyal na schedule at payout guidelines, kaya mahalagang manatiling updated sa mga anunsyo. Ngayon nga mga kababayan, malinaw na malinaw, inutusan na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipatupad ang 12,000 Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens na edad 60 pataas. Isang makasaysayang hakbang ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon, pati ang mga senior na hindi miyembro ng SSS o GSIS, ay makatatanggap na rin ng tulong, pinansyal mula sa pamahalaan. Ayon sa DSWD, sisimulan ang unang batch ng payout bago matapos ang taon, particular sa mga pilot areas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga makatatanggap ay personal na tatawagan o makakatanggap ng text message mula sa kanilang Local Government Unit, LGU, para sa schedule ng distribution. Samantala, para sa mga may cash card o e-wallet na inirehistro,
direkta itong ipapasok sa kanilang account para maiwasan ang mahabang pila. Ipinangako rin ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na pupunduhan at palalawakin ang programang ito hanggang sa tuluyang maisama ang lahat ng senior citizens sa bansa. Dagdag pa niya, hindi dapat pinoproblema ng ating mga lolo't lola kung saan kukunin ang pambili ng gamot o pagkain. Dapat ramdam nila nakasama sila sa pag-unlad ng bansa. Marami ring mga local officials ang nagpahayag ng suporta sa programang ito. Ayon kay Mayor Santos ng Davao City, isang malaking tulong ito sa ating mga matatanda. Sa halagang 12,000 kada taon, kahit papaano ay may dagdag silang panggastos at hindi na umaasa ng todo sa kanilang mga anak. Para naman sa mga senior na hindi pa nakalista, huwag mag-alala. May second round ng registration na isasagawa sa inyong barangay o OSCA office, kaya siguraduhin lamang na dala ninyo ang inyong senior citizen ID, valid ID at proof of residence. Sa kabuuan, ang programang ito ay patunay ng tunay na malasakit ng gobyerno sa ating mga nakatatanda. Hindi lang ito basta ayuda, ito ay pagkilala sa mga taong nagtrabaho, nagsakripisyo, at nagbigay ng malaking ambag sa ating lipunan. Kaya mga lolo at lola, ihanda na ang inyong mga ID at account details dahil malapit nang ipamahagi ang P12,000 Universal Social Pension. Para sa mga hindi pa nakakasama, manatiling alerto at makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD o OSCA upang hindi kayo maiwan sa listahan. At tandaan, walang hinihinging bayad o processing fee ang programang ito. Kung may lalapit sa inyo na humihingi ng pera kapalit ng faster release o priority slot, agad itong i-report sa DSWD, hotline o sa inyong barangay officials. Sa pagtatapos ng ating balita, tunay na magandang hakbang ito tungo sa mas makatao at inklusibong Pilipinas, isang bansa na may malasakit sa mga nakatatanda. Ako po si Your Name at ito ang Balita SSA Pensyon, ang inyong araw-araw na source ng mga balitang totoo, malinaw, at kapaki-pakinabang para sa mga pensioners at senior citizens. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa channel na ito para sa mga susunod pang SSS, GSIS at Universal Pension Updates. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga senior citizens.